back, kabayan! Welcome to another meaningful episode of Usapang DMW, ang inyong programa na nagsisilbing tulay ng impormasyon, pag-asa at pagkakataon para sa ating mga minamahal na OFWs at kanilang pamilya. Ako po si Jel Miranda at ngayong araw tatalakayin natin ang isang napakahalagang bahagi ng Department of Migrant Workers, isang tanggapan na hindi lang nagsisilbi sa mga OFWs habang sila po ay nasa ibang bansa, kundi tumutulong din po sa kanilang pagbalik, pagbangon at pagbuo ng panibagong buhay sa Pilipinas. Tunay na katuwang ng bawat bagong bayani, ang DMW National Reintegration Center for OFWs o NRCO. At ngayon po mga kaibigan, kasama natin sa pagkakataong ito, ang isang lingkod bayan na puspusang kumikilos para masigurong may magandang balik Pilipinas ang ating mga OFWs. Kasama po natin ang NRCO Director, Miss Andrea Anolin. Dear Ande, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Miss Jel, at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa programang ito. Mhm. Isang karangalan po para sa akin na makasama sa programa na ito na tunay na nagsisilbi po para sa ating mga OFW. Yes, Dear Ande, talaga po maraming nakaabang sa pagkakataon nito dahil marami rin pong nagtatanong para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba talaga ang DMW NRCO? Sige po. Ang Department of Migrant Workers National Reintegration Center for OFWs, kami po ang lead office ng DMW sa pag-develop at pagpapatupad ng isang full cycle national reintegration program. Mhm. Parang Yes, bigat ma'am. no? Ibig lang pong sabihin nito, hindi na lang tayo nag-uusap at nagbibigay ng programa at serbisyo kapag ang OFW ay nakabalik na sa Pilipinas. Mhm. Pero sinasabi nga natin, kahit bago pa sila umalis, dapat Yes. meron na tayong interventions para sa kanila para nasa mindset na rin niya na at some point in the future, uuwi siya sa Pilipinas at Mhm. kailangan handa siya. Mhm. Siyempre 'pag nasa ibang bansa siya, kailangan din po sinisimulan na po ang paghahanda para dun sa pagbabalik sa Pilipinas para makapiling ulit nila ang kanilang pamilya. Mhm. So yung plano talaga hanggang sa pagbabalik nila dito sa Hanggang sa bansa. pagbabalik. Minsan kasi ang nakikita nating problema, sinisimulan pa lang yung pagpaplano 'pag malapit ng makauwi at Mm. ini-implement pa lang 'pag nandito na sa Pilipinas. Pero ang sinasabi natin 'pag mas matagal yung pagpaplano, mas alam natin kung saan tayo lalapit ng mga ahensya ng Opo. pamahalaan maliban sa DMW, may iba pang ahensya, nandiyan ang Overseas Workers Welfare Administration na Mhm. pwede din nilang lapitan para sa mga reintegration programs and services at marami pa pong ahensya ng gobyerno na nagbibigay din po ng mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayang OFW. Mhm, ayun. Para sa kaalaman ng lahat, alam ko marami din pong OFW sa nangangamba sa kanilang pag-uwi, sa panahon ng kanilang pag-uwi, 'di ba? Parang andun na yung walang kasiguraduhan, ano ba yung mga plano na pwede nilang gawin. So at this point, ma'am, pwede niyo bang ilahad sa amin ano po yung mga programs ng NRCO? Sige po. Siguro isipin ng isang OFW, katulad nung kanilang pag-alis, 'di ba marami din naman silang preparation na Yes. ginawa. So dapat yung same mindset sa kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas, dapat gano'n din po. May paghahanda at meron din pong pag-alam ng kung ano-ano ba yung mga programa at serbisyo na 'to. Sa DMW po, ang mga programa po natin ay yung Livelihood Program for OFW Reintegration. Ito po, bale dalawang klase yan, sub-programs po yan. Meron tayong Livelihood Development Okay. Assistance Mm. Program para po sa mga undocumented OFWs na nangangailangan ng tulong sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Mhm. Meron po tayo diyang binibigay na 10,000 livelihood assistance. Okay. Meron din po tayo yung Balik Pinas, Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, na para naman po sa mga distressed female OFWs na nakabalik na din po dito sa Pilipinas at nagbabakasakali din na makapagsimula ng Mhm. isang maliit na negosyo, bilang kanilang pagtulong at pagsuporta sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. So Okay. yun po yung mga livelihood assistance program natin. Mhm. Meron din po tayong employment facilitation program for our OFW teachers who are let passers. Ito po yung tinatawag natin na sa Pinas, ikaw ang Mamat Sir or SPIMS. Mhm. Ito naman po, nag-a-apply po sila sa atin at kapag po sila ay okay po ang kanilang mga eligibility at qualified po sila, kailangan let passer Okay. sila, Mm. ini-endorse po natin ang kanilang application sa Department of Education na ating katuwang sa programa na ito. At 'pag, umokey na po 'yun, naki-create-an sila ng plantilla position sa DepEd as Nice. Teacher 1 Mm. po. So, 'yun po talaga, ano 'yun, sigurado po talaga 'yun. Opo. Nagtatrabaho sila as teachers
at kung saan sila nakatira. So, malapit lang sa kanilang pamilya. So, Ay yun yung mga core programs natin, para sa ating mga mhm. OFWs. So balikan ko lang ma'am yung sa Pinay, ito Balik Pinas, Balik Pinay, balik Balik hanap buhay, Pinay, balik hanap Balik buhay. Hanap Buhay. Magkano naman yung puwedeng i-allot sa kanila? Yun din po ay, nagbibigay din po ng livelihood assistance Mhm, worth 10,000 worth 10, pesos mm. para po makapagsimula po sa kanilang, negosyo. Okey, pero yung business paano niyo ina-assess? Ano-ano ba yung field na puwede nilang pasukin? Actually, kahit ano po yung interest nila, Okey. meron po tayong proseso na, nagbibigay po tayo ng financial awareness seminar at small Mhm, business management training para makatulong po sa kanila dun sa pag-develop ng kanilang business model canvas. At kapag okay na po yun, mm. na-fulfill na po nila lahat ng requirements, ina-awardan na po sila ng livelihood assistance worth 10,000 pesos. So palalaguin na lang po nila yun? Palalaguin nila at Oo, kapag halimbawa, napalago nila at kailangan nila ng additional capital, puwede nating silang i-refer sa iba pa nating mga partner government agency para po sa additional capital na that's kakailanganin nila good. para sa kanilang negosyo. So, Mm, parang ini-encourage din natin sila na actually hindi lang naman itong 10,000 yung puwede ninyong makuha. 'Pag napalago niyo po 'yan, puwede namin kayo i-connect sa iba pa nating mga partner government agency para po masuportahan ang mhm. inyong, pagpapatuloy at saka sustainability ng inyong negosyo. Totoo, ma'am. So, bukod po doon sa halimbawa isang OFW, meron bang parang group naman sila na puwede magtayo ng kanilang negosyo? Actually ang OWA po, Overseas Workers Okey. Welfare Administration, meron sila yung tinatawag na Tulong Puso. Ito po ay para sa mga grupo ng mga OFWs po na naglalayon ding magtayo ng kanilang sariling negosyo. Alright. So ma'am, yung bukod sa livelihood programs, ano pa yung mga programa na under sa inyong tanggapan? Alam mo Miss Jel, last year, inimplement natin yung dalawang bagong programa, yung Likha, Opo. Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Awards. We had 3 editions in 2025, yung Likhang Kababaihan para po sa mga nakauwi na nakababaihang OFW. Mhm. Meron din po tayong Likhang Marino para sa mga nakauwi na ring seafarers at ang Likha Global para naman po sa mga active na OFWs. At dahil po ito ay isang business plan competition, medyo mas malaki po ang ano dito, ang seed Award. capital na ina-award natin. Sa Likhang Kababaihan, may regional winner po tayo sa 16 regions na nakatanggap ng 100,000 pesos Wow, okey. each. Mhm. At ang national winner ay may karagdagang natanggap na 500,000. Ang national winner, ang first runner-up may 300,000 and 200,000 po dun sa second runner-up. At nakapagsimula na po sila ng kanilang negosyo. Ganon din po sa Likhang Marino, may 100,000 yung top 12 finalists, and then same seed capital po Mhm. dun sa top 3 national winners. At sa Likha Global, ito yung medyo exciting kasi active na Yes, OFWs pa ma'am. sila. Mm. Galing sila sa ibang bansa. Katuwang natin yung ating mga Migrant Workers Office sa pagpili at pag-assess ng kanilang mga business plan na sinubmit. At actually 38 sila ng mga OFWs na umuwi dito sa Pilipinas. Sagot natin ang pamasahe nila, round trip airfare po, at nagkaroon po, dumaan po sila sa similar dun sa ang template kasi po natin sa Likha is nagbi-business mentoring tayo na Yes. 2 days. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na makilala din po yung iba nating partners. Tinur natin sila sa DTI, dun sa One Town One Product. Tinur natin sila sa Securities and Exchange Commission at saka sa Philippine Stock Exchange. At nagulat kami kasi Mhm. ilan dun sa 38 na yun, mga investors din pala. Wow, So, oo. parang alam mo yon, parang ang ganda ng ano, parang actually nakita namin sila yung reintegration ready. Totoo, ma'am. Oo, mga Oo. bata pa sila. I mean, hindi sila batang-bata pero kumbaga, talaga ano sila, parang nakikita mo talaga na pinaghahandaan nila ang kanilang pag-uwi dito sa Mhm. Pilipinas. Mhm. So, Tsaka yun, business-minded sila, ha? business-minded sila, tinitingnan talaga nila yung iba't ibang programa na puwede nilang, ma-avail Yes, of, ma'am. at nakikita mo talaga na pinaghahandaan nila ang kanilang pag-uwi. So, parang Mhm. yun yung gusto namin na, ma-inspire ang ating mga OFWs through that business plan competition, yung Likha na maging reintegration ready tayo. Yes, ma'am. Kasi hindi natin masasabi na baka mamaya, 5 years na lang or 10 years na lang, at saka minsan sa sobrang bilis ng panahon hindi mo alam, uuwi ka na pala, Oo. hindi ka nakapaghanda, 'di ba? Dapat laging handa. Dapat talagang laging Oo. handa. So ma'am, i-mention lang natin yung tatlong top winners na yun. Ano-ano ba yung kanilang business proposals? Yung dun sa Likhang Kababaihan, eco bag po ang ginagawa niya, yung mga ang ganda, parang very Mm. creative, lumalabas talaga yung creativity. Yung sa Likhang Marino naman, salon ang kanyang, sinimulan.
at yung sa Likhang Marino Likha Hmm. Global Integrated Farm po na talagang sisimulan na rin niya po. Oh, Oo. that's So ito yung good. mga business Mm, ideas nila mm. na sa pamamagitan ng likha, nata-transform into reality talaga. Opo, totoo 'yan, 'di ba? At 'yun yung gusto natin Yun para ang sa gusto ating mga natin. OFWs na hindi naman forever kayo ay OFW at Totoo yung yan. pagbabalik ninyo dito sa ating bansa, ito talaga yung mas dapat pinaghahandaan natin na long-term plan sana yung maibibigay natin sa ating mga OFWs, 'di ba, ma'am? Totoo So yan. aside from this livelihood, meron din kayong mga educational training na ipinagkakaloob? Yes, meron din po. In fact, naka-incorporate dun sa likha component yung mga educational trainings natin kasi gusto natin na mapalakas yung kakayanan nila sa pagtatayo ng negosyo. Opo. Meron din po tayo yung tinatawag namin na Buy Local, Buy OFW program. Ito po ay sumusuporta po dun sa mga existing na po ng mga OFW enterprises. Ang anong klaseng tulong ba yung binibigay natin? Technical assistance? Mhm. Halimbawa, may mga yung nasa informal sector pa sila, hindi Opo. pa sila nakakatawid dun sa mas formal at mas sustainable na, mundo ng pagnenegosyo, nagbibigay po tayo ng technical assistance sa kanila sa pamamagitan po ng mga partners natin. Tinitiyak po natin na nako-comply nila yung mga regulatory requirements. Mhm. Ini-encourage din natin na sila ay maging, mag-register sa PhilJeps para po ang lumawak ang kanilang market kasama ang government, para makapag-procure tayo. And in Yes. fact, Miss Jel, Opo, ma'am. ilan po dun sa mga tokens na, naipamigay natin sa mga iba't ibang activities ng DMW, produkto po ito ng ating mga OFW entrepreneurs Wow. na talagang ano, so malaking tulong yan sa Opo. kanila kasi isa na tayo sa mga markets nila, 'di ba? Mm. Hindi na lang sila kailangang magtinda dun sa mga kapitbahay nila, sa mga Mm. kakilala nila, pero ang lawak na ng market nila. Even Mm. other government agencies can procure from them. So Mm. yun yung, ginagawa natin. Mina-map din po natin ito. Last year nakapag-map po tayo ng more than 500 OFW enterprises nationwide at ang ginagawa po natin ay pino-promote po natin ang kanilang mga businesses. Kasi Mhm. parang sabi nga 'di ba, minsan ang mindset ng mga tao 'pag umuwi ako, pagtatapos na ito ng Yes, aming ano, migration journey. Pero parang tina-try natin na baguhin na hindi ito pagtatapos. In fact, ito ay pagpapatuloy tama. ng inyong, paglalakbay towards a successful, economic life here in Mhm. the Philippines at kasama niya pa ang inyong mga pamilya. Mhm. Pero paano po yung nagiging monitoring natin doon sa mga naasistihan na ng DMW? Halimbawa, yung nag-avail nung livelihood or educational training, tuloy-tuloy po ba yung pagtutok sa kanila? Yes, actually, yung monitoring and evaluation natin Yes. talagang mas paiigtingin natin ngayong taon kasi nga gusto nating makita after nating mabigay yung assistance natin, after nilang manalo dun sa business plan Yes. competition, after natin silang in-onboard dun sa Buy Local, Buy OFW program natin, and pati yung mga teachers natin dun Yes, sa ma'am. SPIMS, Mm. parang kamusta na ang kanilang buhay ngayon. Opo. Halimbawa, yung level ba ng income nila at ng family nila, tumaas na po ba? Kasi yun yung tinatawag nating mga success Yes. indicators Yes, natin, ma'am. 'di ba, Mm. na talagang posible na guminhawa ang kanilang buhay dito. Hindi lang sa ibang bansa, puwede mong makamit ang iyong pangarap, pero dito din sa Pilipinas maaari mo ding Mm. makamit ang inyong mga Mhm. pangarap. Ayan, balikan ko pala yung speaking of SPIMS, ang ganda kasi neto, ma'am, dahil para sa ating mga guro ito, eh, 'di ba? Pero halimbawa yung OFW na yun, nung umalis siya dito sa ating bansa, anong level niya? Hindi siya talaga mataas ang Actually, posisyon? yung iba nga hindi nakapagtrabaho dito as, Teacher? teacher. So, Mm. yung iba nagtrabaho as factory Okey, workers, yung mm. iba as household service workers. So, Mm. pagbalik nila dito, ang ino-open na position, through SPIMS is Teacher 1, which is Mhm. salary grade 11 dito sa ating Program, pamahalaan. mm. And ang gusto rin po natin ay hindi lang sila manatili as Teacher 1, pero mag-progress sila to Teacher 2, 3, maging master teacher, and hopefully maging principal din po ng Wow, kanilang oo. mga ano, ng kanilang mga eskuwelahan. At Mm. yun po yung, sinisimulan natin sa ating pagmo-monitor, dun sa mga SPIMS na beneficiaries, ilan yung nandidito pa at nagtatrabaho pa, ilan yung nag-retire na, Yeah. ilan yung from Teacher 1 ay baka naging master teacher Yes, at saka oo. principal na. So So marami na, ma'am? marami na po at saka ang gusto natin dito sa SPIMS hindi lang na nabibigyan sila ng trabaho, pero na nagpo-progress ang kanilang career, Totoo. dito sa ating educational system. Mhm. So yun yung mission, ma'am, hindi lang yung basta, "Okey, eto na yung Ito programa pero namin." oo, pero sa totoo lang malaking bagay na yun kasi Mm. plantilla position Opo, siya, so ma'am. regular position siya in Mm. government. So, hindi katulad nung ibang trabaho na, medyo may uncertainty pa, pero Yes. 'pag ikaw ay SPIMS beneficiary, tuloy-tuloy talaga ang iyong,
careers sa public Mhm. So sector. far ma'am, last year may anong record natin, gaano karami sila? Last year more than 2,000 po ang Wow! na-endorse natin to Uh-huh. DepEd, ng mga OFW let passers, Nice. and hopefully mag-assume na po sila this year, Oo. around June. Baka panumpa na sila at mag-assume na sila sa kanilang posisyon bilang Teacher 1. And in fact, Jel, meron tayong isang SPIMS beneficiary na bago siya naging beneficiary ng SPIMS, nag-entrepreneurship muna siya at Mhm. naging successful Mhm. entrepreneur siya. In fact, isa siya dun sa mga na-map natin sa Buy Local by OFW, at since PhilJeps registered siya, nagpo-procure na rin tayo sa kanya nung ilan sa mga tokens natin, yung mga Opo. eco bags, Oo. etc. Pero So yung mga iba't ibang programa, talagang nasubukan niya? nasubukan niya, Mm. pero hindi siya nanatili lang as an entrepreneur kasi teacher siya sa Mm. China. Nung nalaman niya na may programa tayong SPIMS, nag-apply din siya at nakapasok Da siya. So she is both a successful Nice. entrepreneur and an employee Ayun. ng pamahalaan. Oo, nakakatuwa po kasi, siguro panahon talaga para malaman ng mga OFWs na andito po ang DMW, iba't ibang mga programa at mga proyekto po ang nakalaan para sa inyo. So Yes. mapag-usapan natin yung reintegration planning and counseling. Ano po ito? Yes po. Ang gusto natin kasi parang hindi din automatic talaga sa mga Pilipino na nagpaplano tayo para sa pag-uwi. Mhm. Tingin natin 'pag habang sila ay nandodoon sa ibang bansa, kailangan meron tayong intervention na parang puwede silang may makausap para gabayan sila. Yes. Ano ba yung mga steps? Ano bang interest mo? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang makahanap ng trabaho pagbalik mo dito sa Pilipinas? Halimbawa, naka-gain ka ng expertise in a particular field, 'di ba? Mhm. Gusto mo ba na i-share yung expertise na 'yan bilang isang worker dito sa Pilipinas? Mhm. Baka naman ang gusto mo is mag-volunteer halimbawa. So, kumbaga parang inaalam natin, kumbaga maganda rin na meron silang nakakausap Totoo. para po malaman din nila kasi hindi lang DMW Miss Chel ang Yes, merong ma'am. programa. Sabi ko nga kanina, ang OWA merong programa at ang iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan, may iba ding mga reintegration programs and Mhm. services. Halimbawa, Department of Science and Technology. Opo. Parang ang hirap isipin na merong reintegration program ang Department of Science and Technology, pero meron sila actually, they have this iForward PH Yes, program ma'am. or Innovations for Filipinos Working Distantly Yes. from the Philippines. Entrepreneurship program po siya na science and technology based. Yes, mm. So, inisip parang, ang tayog naman nun, science and technology based, Opo. gagawa ba kami ng spaceship or hindi? Meron po. Kung halimbawa food ang iyong business, Mhm. you can apply science and technology para halimbawa mas mapatagal yung shelf life ng Yes. business mo or yung food business mo, Mhm. o kaya naman mag-innovate ka, 'di ba? Yung naiisip mong food baka puwede pang ibang klaseng pagkain din. Totoo. So, you can apply science and technology to innovate and to create new pathways or Mhm. new pathways na hindi pa masyadong naiisip ng iba. Mhm. 'Yon. So, marami tayo. So, kung yung reintegration counseling po, isang pamamaraan po ito na maipaabot sa ating mga OFWs habang nandodo'n pa po sila sa ibang bansa, na maraming programa po ang ating pamahalaan at baka isa sa mga programa na ito swak sa kanilang interes. Mhm. So, hindi na sila mahihirapan, "Saan ba ako magsisimula?" 'Di ba? Yes. Parang, "Ano ba, kanino ba ako magtatanong?" Baka mamaya sa kanilang pag-iisip may lumapit pa sa kanilang scammer, yung Yeah. mapunta pa sa scammer yung Totoo. yung perang inipon nila, 'di Yeah. ba? Kaya importante talaga na ginagawa din talaga Mhm. natin yung reintegration counseling para sa ating mga OFW. Mhm. Balikan ko lang sa DOST. Halimbawa ma'am, lumapit sa inyo and then, ilalahad ko yung itong negosyong gusto ko po. Puwedeng kayo na muna ang tutulong sa kanila, magbibigay nung, amount na puwedeng simulan niya and then together with DOST? Halimbawa sila ay eligible sa ating livelihood program for Mhm. OFW reintegration, they can start with us. Okay. And then kapag napalago po nila ito, pwede namin sila i-connect sa Endorse, DOST okay. na, o ito baka gusto mo mag-avail nitong ganitong klaseng program kasi Mhm. mukhang may potential ang iyong Mm. negosyo na mag-scale up or Yes. mag-expand, 'di ba? So, wala naman pong naglilimit na, ay ito lang ang pwede mong ma-avail na Oo. program. Pwede namin kayong idugtong sa iba pang programa ng pamahalaan po para ma-ensure yung sustainability po ng iyong Mhm. ng kanilang reintegration Mhm. initiative. Okay. So, sino-sino pa ba o anong mga institution pa yung partners Ang natin? Department of Tourism, meron silang balikbayani sa turismo, nagko-conduct sila ng mga trainings on culinaria para dun sa mga interesado sa mga food business. Okay. Meron silang sa tour guiding,
at iba-iba pang aspeto ng turismo kung gusto mo ay tourism-based business. We also partner with the Department of Trade and Industry para po mas mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagnenegosyo at para ma-sustain ang kanilang mga businesses. We also have a partnership with the Department of Agriculture kung agri-based Agree. naman po ang kanilang negosyo o kaya halimbawa meron silang baka lupa na pwede nilang sakahan. Nabanggit ko nga sa iyo, 'di ba, yung Mm. Likha Global Winner integrated farm ang Farm. kanyang sisimulan. So pwede naming the technical assistance that can be provided both by DMW and the Department of Agriculture is towards ensuring the sustainability of the integrated farm. Wow, at napakalawak po ng puwedeng magawa ng DMW, 'di ba? Yeah. And, dear Ande, saan ba kayo puwedeng matawagan o ma-contact nung ating mga taga-subaybay just in case marami pa silang, tanong para sa inyo? Siguro ano, since lahat naman tayo, most of us are into social media, bisitahin na lang po nila yung FB page po ng NRCO. It's NRCO Central. Para po makita niyo po yung iba't ibang mga programa na pino-promote din po namin. And siguro banggitin ko lang din ano, Miss Yes, Jel, 'no, ma'am. hindi lang tayo sa livelihood. Mm. Ngayon po, may sinisimulan na rin po tayong yung tinatawag natin na upskilling, reskilling, Okay. nakikipag-partner tayo with TESDA, Alright, yeah. also with the Commission on Higher Education, at saka ang Department of Education po. Mhm. Dahil meron tayong mga kababayan na nagnanais makapagtapos ng basic and secondary So, education, okay. which will give them the opportunity to go into technical vocational courses. And meron din tayong mga kababayan na siguro dahil sa pangangailangan sa buhay, hindi na nakapagtapos ng kanilang kurso sa Mhm. kolehiyo, at nagtrabaho na sa ibang bansa. Very soon po, i-open din po natin yung opportunity sa kanila na mapagtapos din po Wow, sa kanilang oo. college education. At pag nagawa po natin yan, lalawak po ang opportunity nila to get gainful employment either overseas or dito Dito po sa sa ating bansa, Pilipinas. Opo. walang age limit 'yun, ma'am. Walang age limit po yun. Hangga't Opo. gusto niyong mag-aral, Yes 'di po. ba, puwedeng-puwede po diyan. Kukuwento ko sa'yo, Sige, ma'am. ano, Miss Jel, yung isang napagtapos sa alternative learning system, basic and secondary education, family driver siya sa Middle East. Pero nung natapos niya yun at nagkaroon siya ng diploma, naging company driver na po siya. Wow, So, oo. mas gumanda yung pathway ng kanyang Totoo. employment, 'di ba? So, yun yung gusto natin na maaring maliliit na hakbang, pero it's a step forward in the right Yes. direction towards better employment opportunities and better employment benefits Yes. and gains po para sa kanila. Director Ande, baka meron pa tayong ibang mga programa na hindi pa nabanggit sa pagkakataon na ito. Baka may nalimutan pa tayo, ma'am. Oo, last year sinimulan natin yung National Reintegration Mhm. Network. Okay. Basically, ito po ay pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng Opo. pamahalaan, and pretty soon we will also onboard our private sector partners para po nagkakausap tayo para mas maramdaman po ng ating mga OFWs na nandito ang pamahalaan, katuwang po ang private sector, ang civil society, ang academe, may mga partners din po tayo sa academe para po maihanda natin talaga yung lipunan natin para sa pag-uwi po ng ating mga OFWs. So, hindi lang po siya economic, hindi lang po siya livelihood. We also promote yung mga social protection agencies po natin, SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig, para po retirement ready din ang ating Yes. mga OFWs pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Dear Ande, baka may mensahe ka sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs. Sige po. Para po sa ating mga OFWs, nandito po ang inyong pamahalaan para po gabayan kayo at tumulong sa inyo para po mas alam natin kung papaano ang mas maayos at mas maunlad na pagbabalik sa Pilipinas, at yung ating paghahanda po ay hindi lamang pag nandito na tayo sa Pilipinas, kundi habang nandiyan pa po kayo, alamin po natin kung ano-ano yung iba't ibang mga programa at saka serbisyo ng pamahalaan, dahil gusto namin kung kayo po ay nagtagumpay sa inyong paglalakbay patungo sa ibang bansa, ang inyong paglalakbay din pabalik dito sa Pilipinas, gusto rin namin na maging matagumpay kayo kasama ang inyong mga pamilya. Maraming salamat, Dear Ande, sa pagkakataon, sa oras na ibinahagi mo po sa amin at sa lahat ng mga programa at proyekto na inilahad mo sa pagkakataong ito. Alam naming napakalaking tulong po ng lahat ng ito para sa ating mga OFWs. Maraming salamat, ma'am. Salamat din po.
At para po sa ating mga kababayan, anumang yugto ng inyong buhay bilang OFW, may ahensyang handang umalalay. Muli po magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Usapang DMW, serbisyong may puso para sa manggagawang Pilipino. Muli ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW.